Purihin ng Diyos. Hallelujah. Mabuti ba ang Panginoon? Hallelujah. God is good. And all the time, God is good. In bad times, in good times, hindi maikakaila, mabuti ang Diyos. May problema man o wala, mabuti pa rin ang Diyos. May sakit tayo o wala, mabuti ang Panginoon. May pera tayo o wala, mabuti pa rin ang Panginoon. Pero naniniwala ba kayo, yung katabi nyo, maraming pera yan. Hindi lang yan nagpapahalata. Naniniwala ako na kahit wala tayong kapera-pera, matutupad pa rin yung panalangin natin. Matutupad pa rin yung pangarap natin. Dahil ang Diyos ay laging may paraan. God makes a way kahit na walang way. Sabi ng kanta, di ba? Yun na nga. Kahit wala ng kapara-paraan, gagawa pa rin ang daan ng Diyos. Kung kailangang hatiin ng dagat para lang maitawid ang kanyang mga anak papuntang promised land, gagawin niya yon. Kahit na paagusin ang tubig mula sa matigas na bato, aagos ang tubig para patunayan niya na kasama natin siya. Amen. So, ilang bagyo po meron sa Pilipinas kada taon? Alam nyo ba kung ilang bagyo? Average? 12? Sino nagsasabi ng 12? Ang average ay 20 bagyo kada taon. Magsisimula sa letter A hanggang tatapusin yan sa letter... Wala pa naman bagyong Z, no? Wala eh. Basta tauwaya. Sa ya. Matatapos yan. Pag ilang bagyo pa lang tayo meron ngayon. Ang huling bagyo ay si ano eh. Hindi ba si Enteng? Julian. Ilan yun? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 10 na. May 10 pa. Pakitanong nga yung katabi mo, handa ka ba sa 10 bagyo? Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, wag nang matuloy ang 10 bagyo. Nako, kahit ipag-pray mo yan, talagang may bagyo. Huwag na tayong magtaka na may bumabagyo-bagyo. Pero, mga kapatid, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay napakahalaga sapagkat ito ay may kinalaman sa bagyo ng buhay. Gano'n ba tayo katibay pag meron tayong bagyo ng buhay? Malalaman natin sa hapong ito kung paano tayo magkakaroon ng matibay na buhay. Na kahit magtulong-tulong pa ang katakot-takot na problema, mananatiling may ngiti sa iyong mga labi. Mananatiling may katatagan sa iyong kalooban. At sasabihin mong, hindi ako susuko. Pakisabi sa katabi mo, hindi ako susuko. Laban kong laban. Patay kong patay. Hallelujah. Pero isa lang ang katotohanan. Ang sino mang sumasampalataya sa Panginoon ay hindi mabibigo. Hindi mapapahiya. Sapagkat tayo ay iniingatan ng ating Diyos. Kaya ang pamagat natin sa hapong ito ay ganun ba? So ito ay natabi ko na. Ang title po natin ay A Strong Foundation that will empower us to have a strong life. Tayo po tayo at basahin po natin ang Gawa chapter 27 verses 20. Ready na ba kayo? So, 1, 2, 3. Sa loob ng ilang araw, hindi na namin nakita ang araw at mga bituin.
Hanggang sa nawala na kami ng pag-asang makakaligtas pa. Ilang araw nang hindi kumakain ang mga tao. Kaya sinabi ni Pablo sa kanila, na hindi kayo dapat umalis sa Crete. At mga kapinsalang ito, ang barko lang ang masisira. Next. Ang Diyos na sinasamba ko, huwag kang matakot, Pablo. Tayo manalangin. Ikaw ang nakakaalam ng lahat, lalo na sa mga nangyayari sa buhay ng iyong mga anak. Panginoon, tunay na hindi na mawawala ang problema, pero hindi rin mawawala ang iyong pagsama. Hindi kami dapat masiraan ng loob. Hindi kami dapat mawala ng pag-asa, sapagkat kasama ka namin, aming Diyos na buhay. Anumang bagyo, malalagpasan namin ito. Hindi kami mapapahamak sapagkat may sinabi ka sa amin. May pangako ka sa amin, hindi mo kami iiwan at bababayaan. Kaya Panginoon, salamat po. Ikaw ang aming makapangyarihang Diyos. Sa iyo kami hahawak. Sa iyo kami titingin, magtitiwala. Sa iyo kami, Panginoong Yesus, aasa. Mangusap po kayo sa amin at tulungan mo kami magkaroon ng matibay na pundasyon, matibay na saligan ng buhay, na ang anuman ang mangyari, mananatiling malakas, matibay ang bawat isa sa amin hanggang sa araw ng iyong pagbabalik. Tulungan mo lang kaming maunawa kung paano kami magkakaroon ng matibay na buhay, aming Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Pag binasa niyo po itong chapters na ito, maraming beses binanggit ang salitang difficulty. Sabihin niyo, difficulty. Sa Tagalog, ang difficulty ay kahirapan, pagsubok, kabigatan, ano pa? Ha? Talent? Challenge. Tama. But alam nyo, difficulty is an opportunity to reveal how strong our connectivity to God. Gano katibay ang iyong pundasyon sa buhay? Gano katibay ang connection mo sa manlilikha? At yan ay marireveal, makikita sa panahon ng kagipitan. Kung gaano katibay ang ating pundasyon, ang ating koneksyon sa Diyos, ito'y malinaw na mahayag, hindi sa panahon na marami kang pera. Madaling umiti pag maraming pera. Madaling sumaya pag walang problema. Pag walang karamdaman. Pero pag sinabi ng doktor, 3 buwan na lang ang buhay mo. Pag andyan dyan na ang Judith, si Judith, andyan dyan na. Makakangiti ka pa ba? Kung andyan na ang pangangailangan, makakadama ka pa ba ng katatagan? Mga kapatid, hindi. Napakahirap niyan. Pero mga kapatid, dito maipapakita kung gaano nakatibay ang ating mga koneksyon sa Diyos. Gaano nga ba katibay ang ating koneksyon sa Diyos? Ikaw ba ay magpapatuloy? Ikaw ba ay bibigay sa matitinding kahirapan ng buhay? Ikaw ba ay patuloy ka pa rin makakasimba
makakapanalangin, makakapagbasa ng Bible, kahit ikaw ay kumakaharap sa matinding sitwasyon? Paano nga ba tayo magkakaroon ng matibay na pundasyon, ng matibay na buhay? Kinakailangan ba pray tayo ng pray? Maganda yan. Pero hindi lang yan ang kailangan. Naniniwala ba kayo, kahit pray na tayo ng pray, pwede pa rin tayong bumigay? Maganda yan. Pero hindi lang yan. Kailangan ba para magkaroon tayo ng matibay na buhay? Kailangan ba linggo-linggo hindi tayo a-absent? Kailangan ba araw-araw tayong nasa simbahan, nasa gawain ng Diyos? Kailangan ba aktibo ka sa gawain? Yung ba ang sukatan para magkaroon tayo ng matibay na buhay? Nasusukat ba ang tibay? Nakukuha ba ito? Sa pray ng pray, sa basa ng Bible, sa linggo-linggong pagsisimba, at sa pagbibigay ng malalaki, doon ba makukuha yon? Kapatid, nakakatulong yon. Maganda yon. Pero to tell you frankly, meron lang pong isang susi para magkaroon ng matibay na buhay na kahit anong mangyari, hindi ka bibigay, magtatagumpay ka sa gitna ng mabibigat na pagsubok. Ito po ay susunod na slide. Ito maganda, unawain niyo po ito mabuti. Kasi ang prayer ko dito, kahit anong mangyari sa Pilipinas, kahit anong mangyari sa kapaligiran natin, mananatili tayong matibay. Kasi sabi sa Bible, sa mga huling araw, marami ang tatalikod. At ayaw natin mangyari yan. Gusto natin yung katabi natin, manatili forever. Sabihin mo sa katabi mo, may forever. Ayoko yung katabi natin mawawala. Ayoko yung katabi natin, darating ang isang araw, titigil sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Gusto ko kahit ano mangyari, magkakasama tayo dito. Hanggang sa kabilang buhay, magkakasama pa rin tayo. Kapitbahay kita sa Hallelujah Avenue. Doon malapit sa Praise the Lord Park. Hallelujah. Hindi lang tayo dito magkakasama. Kaya walang iwanan. Ngayon, paano mangyayari yon? Sabi dito, Matthew 7:24-27, ang sino mang nakikinig at sumusunod. Itong pag-aaralan natin o papakinggan, basic to, ito yung pinaka-basic, pero napakahirap i-memorize. Napakahirap masterin, napakahirap gawin. Sabihin nga natin, hear and obey. Yan, ha? Ilang words yan? Ilang words yan? 3. Hear and obey. Okay? Hindi pwedeng gawing, 2 lang. Hindi pwedeng obey ka ng obey nang wala ka naririnig. Hindi rin pwedeng rinig ka lang ng rinig nang wala kang obey. Delikado yan. Ang sabi diyan, sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Ngunit ang sino mang nakikinig sa aking mga salita, pero, sabihin nyo, pero. Isa pa. Pero. Ayan. Hindi pera, pero. Hindi naman ito sinusunod ay parang taong, minsan nahirapan akong sabihin yung word na yan eh. Alam niyo ba yung word na hangal? Mabigat yung word na yan. May iba pang word yan sa Tagalog. Alam niyo ba kung ano pang ibang word niyan sa Tagalog? Huwag niyo nang sabihin. Baka makapagmura kayo. Kasi simula sa letter T yun. Okay? Mabigat yung word na yan. Pero ang Diyos, tapat siya. Mapagmahal siya. Sinasabi niya yung totoo. Para yung mga minamahal niya manatili hanggang wakas.
Ang sabi diyan, pero hindi sinusunod ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Nang umulan ng malakas at bumaha, humampas ang malakas na hangin sa bahay. Nagiba ito at lubusang nawasak. Mga kapatid, hanggang ngayon ba nagsasalita ang Diyos para mapakinggan natin siya? Sino naniniwala dito na nagsasalita pa rin ang Diyos? Paano siya nagsasalita? Lalabas ka ba ng alas 12 ng gabi? Hahanap ka ng puso ng saging? Tapos sabi mo, mangusap ka! Sige, buksan mo ang iyong bibig. At may tutulo. Kailangan sambutin ang bibig mo yan. At pag yan nalunok mo, nasa bibig mo, sumigaw ka! Pag lalaki, ayun. Alam nyo ba, minuto gustong magsalita ang Diyos sa atin. Naniniwala ba kayo dyan? O, hindi na nagsasalita ang Diyos nung panahon kopong-kopong yon. Ngayon, modern na. Naku, hindi po totoo yan. Araw-araw nagsasalita ang Diyos. Lalo na sa panahon ng kagipitan. Lalo na sa panahon ng kaguluhan. Sa panahon ng bagyo, nangungusap ang Diyos na buhay. Ang tanong, handa ka bang makarinig sa Panginoon? Sino dito ang gustong marinig ang Diyos na buhay? Ayan. Ngayon, sino dito nakapagbasa ng Bible? Kaninang umaga, taas ang kamay. Hallelujah. 1, 2, 3. Sino dito ang balak magbasa pa lang ng Bible mamaya? 1. Yan. Hallelujah. Mga kapatid, lahat ng sasabihin ng Panginoon na isulat na. Ang kailangan na lang ay maglaan ka ng oras para ito ay basahin mo at mangungusap ang Panginoon. Basahin natin ulit yung umpisa. Paano nagkaroon ng lakas ng loob si Pablo sa pinakaumpisa? Yan. Hindi, yung yan. Ang sabi dyan, sa binasa, kung babasahan mo yung 22 na yan, ang kasama ni Pablo dyan, 270 mahigit. Doon sa barko na yon. Sundalo at mga sailors at mga bilanggo. At alam nyo ba, ilang araw na silang hindi kumakain? Hulaan nyo. Ilang araw na silang natataranta, naguguluhan, nag-aalala, natatakot. Bakit? Dahil peligro ang tinagdadaan nila. Literal na bagyo. Nakakwentuhan kayong bayaw ni Mama Cynthia, si Fernan. Ano siya, seaman. Sa gitna ng bagyo, lahat ng santo tinawag niya. Dahil talagang lulubog na sila. Alam niyo sa takot ni Fernan, hindi na siya nagpatuloy magsiman. Nakakatakot pala ang buhay ng seaman. Grabe pala. Oo, malaki nga sweldo. Oo, pwede nga maging maganda ang buhay ng pamilya. Pero nakakatakot pala. Alam niyo, dumating ang point, hindi siya nagtagal masyado sa pagbabarko, no? Nag-ano po siya. Nagbitiw po siya. Hindi niya malilimutan. Ito, sa nangyari sa, lahat sila sira na ang loob. Lahat sila nawalan na ng pag-asa. Lahat sila nanghina na. Lahat sila talagang sumusuko na. Maski nga si Pablo, sabi niya, nasira na kami, nawala na kami ng pag-asa. Pero alam nyo, meron lang isang tao doon na nagpalakas sa kanila. Merong isang tao doon na hindi nasira ang loob. Makikita natin, mga kapatid, lahat tayo. Sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa Hebrews chapter 12. Kung nandiyan, sister. Ang sabi ng Panginoon sa Hebrews chapter 12, Hebrews chapter 12. Yan. Dahil sa kanyang tinig, niyanig noon ang lupa. Ngunit ipinangako niya ngayon, minsan ko pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Ang mga salitang minsan pa,
ay maliwanag nagsasabing aalisin ang mga nilikang nayayanig, nagigiba, nasisira, upang manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Nabalitaan nyo, may darating daw na the big one? At panalangin natin, huwag mangyari yun, di ba? Kasi pag nangyari yun, ang daming gusali sa buong Metro Manila ang talagang literal mawawasak. At hindi lang daan lang ang mamamatay. Libo-libo. At ang sabi nila, ito daw ay mangyayari. At ang panalangin natin, huwag na tong mangyari. Pero alam nyo ba mga kapatid, meron pang isang the big one eh. Meron sinasabi dito ng Panginoon, minsan niya pang yayanagin ang langit at ang lupa. Makakaranas ng matinding pagsubok ang lahat ng tao. Napansin niyo yung COVID? Di ba? Lahat ng nawalan ng trabaho ang marami. Makikita natin, maski yung mga artista, ano naging trabaho ng mga artista? Ha? Naging online seller, naging delivery ng pagkain. Ba't nila ginawa yun? Kasi bawal mag-ano noon. Bawal ang mag-taping, mag-shooting. Ang sarap-sarap mag-ano noon. Mag-drive sa kalye. Ang sarap-sarap mag-drive. Kasi walang ka traffic. Ang luwag-luwag. Walang pollution. At nagmura ang gasolina. At marami talaga ang nasiraan ng loob. Marami talaga ang nawalan ng pag-asa. Marami ang nawalan ng trabaho. Lahat ng humahawak mabuti sa trabaho nila, nasira ang kanilang buhay. Mga kapatid, ang sabi dito, yayanigin niya minsan pa ang langit at lupa. At kung ito'y mangyari, handa ba tayo? Handa ba tayo? Na kung dumating ang matinding pagsubok, lahat ito, kahit anong relihiyon, dadanas, Catholic, Protestant, born again, Jehovah, lahat ay dadanas ng pagyayanig na to para makita kung sino talaga yung nakikinig at sumusunod. Ang sabi, yung lamang nakikinig at sumusunod ang mananatiling matibay. Na kahit magpadala ang Diyos ng pagyanig, hindi maaantig ang mga taong nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Ngayon, inaalaw ng Panginoon ang mga pangyayaring ito. At malaki ang advantage ng mga taong marunong makarinig. Ang tanong saan kinuha ni Pablo yung ganoong kalakasan ng loob? Doon po tayo sa second slide, sister. Hindi, yung una, then yung second. Ang hirap pag walang ano. Hindi nagana talaga to. Ito po, tingnan nyo ha. Nagpakita sa akin kagabi. Malamang, the night before, nag-quiet time si Paul. Ang advantage ng mga taong nagde-devotion, ang advantage ng mga taong may oras sa Panginoon, bago pa makagalaw ang kalaban, alam mo na. You are, ang tawag dito, 10 step ahead sa gagawin ng kalaban. Hindi ka na makukot by surprise. Hindi ka na mabibigla, ay may problema ako, ay may sitwasyon ako. Si Pablo, ang sabi, bago pa sila ma-shipwreck, bago pa sila dumaan sa matinding sitwasyon, nagpakita sa aking kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ko at pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag kang matakot. Dapat kang humarap kasi may plano ang Diyos kay Pablo. Alam nyo ba, kahit anong sitwasyon malalagpasan natin? Bakit? Kasi may plano ang Diyos sa atin. Si Kapitan Joster lang eh. Sinabihan siya,
huwag ka na munang tumakbo. Sabi niya, boss, ako ang gusto ng barangay. Oo nga, kahit manalo ka, hindi kita susuportahan. Napakahirap na challenge yun. At ang ginawa nga niya ay hindi siya tumakbo. So, hindi siya nanalo ng pagiging kapitan. Pinaubaya niya. Pag may plano sa iyo ang Diyos, hindi ito mapipigilan ng kahit sino. Pag may plano ang Diyos sa iyo, hindi ito mapipigilan ng malalaking alon, malalakas na hangin, ng malalaking problema. Magpatuloy ka lang na may pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Oo, wag ka na magulat. May haharang sa iyo. Oo, wag ka na magulat. Kung kailan kailangan mo ng pera, doon ka pa nawawalan ng pera. Kung kailangan mo makalapit sa isang tao, doon ka hindi makalapit. Nakaranas na ba kayo? Ninilapitan kayong mga tao, pero wala man lang nakatulong sa inyo kahit isa? Inalaw yun ng Panginoon para patunayan sa iyo, sa tao mabibigo ka, sa Diyos hindi ka mabibigo. Pag lumapit ka sa tao, mabibigo ka. Sa Diyos hindi ka mabibigo. Kaya bago ka lumapit sa tao, lumapit ka muna sa Diyos. At sigurado, pag lumapit ka sa Diyos at nanalangin ka sa Kanya, paglapit mo dun sa tao, magugulat ka. Hindi na siya makatanggi sa iyo. Dati alam mo, makita lang kita, nagtatago na ako. Pero ako ngayon, di ako makapagtago. Bakit? Kasi hinipo na siya ng Panginoon para sa iyo. Hallelujah. Ngayon, may plano ang Diyos. Ang sabi sa kanya, Pablo, huwag kang matakot. Dapat kang humarap. Pag sinabing dapat, ano ibig sabihin nun? Kailangan. At hindi pwede hindi mangyayari. Dapat kang humarap. Anong nangyari kay Cap, no? Hindi nga siya tumakbo. Pinagbigyan niya. And then the next election, sinabi na naman sa kanya, huwag kang tumakbo. Ha? Bakit? Meron akong bataan. Dapat manalo. Pag may nagsabi sa iyo na tao, hindi matutupad, hindi ka na magbabago, hindi ka mananalo. Tulad si Willie O. Kilala niyo ba si Dr. Willie O? Nabasa ng misis ko. Magaling na. Magaling na. Hallelujah. Praise be to God. Talagang naalbo, namayat, at marami nagsasabi, mamamatay na. Pero ano sabi ni Willie Ong? Laban! Laban! Kapag nakakita ang Diyos ng pananampalataya sa iyo, sisiguraduhin ng Diyos mananalo ka sa buhay. Hallelujah. Ano nangyari? Sabi kay John, huwag ka tumakbo. Hindi na naman tatakbo. Hindi na siya pumayag. Nagdasal na siya sa Panginoon. At tumakbo siya. At yung plano ng Diyos na maging kapitan siya, natupad. Ngayong kapitan na si John John. Kaya Brother John, tuloy lang ang laban. Dahil andito kami para suportahan ka. Kaninang umaga, nag-Bible study kami doon sa nakita pa namin si Benjo, di ba? May pinuntahan ka doon. Nag-Bible study kami doon at hinila ni Cap yung mga opisyalis niya. At dahil hinila sila ni Cap, umatin sila ng Bible study. At nag-pray kami, nakinig kami ng Word of God. Inalaw ng Panginoon, siya maging kapitan. Kasi yung pinalitan niyang kapitan, sinabi namin, Cap, magpe-pray tayo sa inyo. Cap, magbabible study. Oh, sige, hintayin ka namin. Pagpunta namin doon, nasaan si Cap? Nawawala. 1 oras na kami nag-aantay, wala pa rin. Sabi namin, nasaan si Cap? Pas, nag-aalmusal po doon sa kabilang kanto. Ha? Sinulat pa niya sa blackboard, meron kami. Kaya, tuloy mo lang yan. Ikaw, kakaiba kang Cap. Dahil sa iyo, lalawak ang gawain ng Diyos sa Calle Marino. Ayun! Hallelujah! Si Pablo, nakarinig. Ang narinig niya, Pablo, huwag ka matakot. Mahalagang nakakarinig tayo sa Panginoon. Bakit mo tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Bakit ka lumapit sa Diyos? Yan ba ay narinig mo dahil sinabi sa iyo ng kaibigan mo?
O dahil may nagsabi sa'yo, yan bang si Jesus bilang Panginoon, sa tao mo lang ba narinig yan? O narinig mo mismo sinabi ng banal na Espiritu sa'yo na si Jesus nga ang Panginoon at tagapagligtas? Dito po sa saan na ba to? Saglit Ako. Matthew 16:15. Ang sabi dito, tinanong sila ni Jesus, sino ako sa inyo? Sumagot si Simon, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka ng Diyos, Simon, na anak ni Jonas. Sapagkat hindi tao ang nagpahayag sa iyo ng bagay na ito. Sabihin nyo, hindi tao. Ikaw ba ay narinig mo talaga si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas? Hindi dahil sinabi sa iyo ng tao, kundi mismo narinig mong sinabi ng banal na Espiritu na si Jesus nga ang anak ng Diyos, namatay sa krus para sa kabayaran ng ating kasalanan. Siya ay nalibing at muling nabuhay. Kanino mo narinig yan? Kung sa tao mo lang narinig yan, hindi ka tatagal sa laban ng buhay. Pero kung yan mismo narinig mo at naunawaan mong sinabi sa iyo ng Diyos Ama, ng banal na Espiritu, meron ka ng umpisang matibay na pundasyong tatagal ka sa laban ng buhay dito sa lupa. Kaya siguraduhin mo kapatid, kaya ka nagpapatuloy, hindi dahil sinasabi ng tao, hindi dahil hinihila ka ng tao, hindi dahil iniimbitahan ka ng tao. Kaya ka nagpapatuloy, kaya ka nagsisimba palagi, dahil nakakarinig ka sa sinasabi ng Diyos na buhay. Na ang pananampalataya mo, hindi mo narinig sa tao, narinig mo mismo sa iyong pakikipag-usap sa Panginoon. Si Pablo, nakarinig siya, personal. Kaya sa 217 katao nando sa barko, nag-iisa siyang buo ang loob. Bakit? Nakarinig siya sa Panginoon. Pag nakakarinig ang tao sa Panginoon, buo ang loob niya. Hindi siya natataranta. At punong-puno siya ng pag-asa. Ang sabi niya, 14 na araw na kayong hindi kumakain. Alam niyo ba? 14 na araw na hindi kumakain. Doon sa chapter 27 na yun, ang malakas makapagpahina sa tao, alam niyo kung ano? Ano yung malakas makapagpahina sa tao? Worry. Overthinking. Mag-worry ka na mag-worry, mababago mo ba ang sitwasyon? Mag-worry ka na mag-worry, dadami ba pera mo? Babait ba ang asawa mo? Babait ba ang anak mo? Mag-worry ka na mag-worry, mababago mo ba ang kalagayan? Hindi. Mga kapatid, ang pinaka-the best, makarinig ka sa Diyos na buhay. Alam nyo, sa pagbibisitasyon, pansin ko yung sapatos ko, bumigay na. Wala akong pambili. Nung nag-uumpisa ako sa ministry, napakaliit lang ng tinatanggap ko. Nag-isip ako, paano ko mapapalitan? Wala akong pambili. Nung one time, nagko-quiet time ako, nabasa ko, meron dyan Philippians 4:19. Ang linaw kong narinig to, mga kapatid. At dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. I will supply all our needs according not to my glorious riches, according to His glorious riches. Nung narinig ko yun, nagkaroon ako ng pasasalamat. Salamat po, Lord. Hallelujah. And then, pagkalipas ng ilang araw, may kumatok sa bahay namin. Tao po, yung pala yung isang best friend ko na umuwi galing abroad. At may dala siyang supot ng tinapay. O, tama-tama, merienda. Yung pala hindi tinapay ang laman. Isang magandang leather shoes na hindi ko kayang bilhin. At eksakto, kasyang-kasya sa akin. Katulad ng, ayun, yung sapatos ni Brother Louie.
ganyan-ganyan. Parehong-pareho. Hallelujah. Kapatid, hindi dahil wala kang pera, mawawalan ka na ng pag-asa, hindi matutupad, may sasabihin sa iyo ang Panginoon. At nangako siya, ayon sa kanyang kayamanan, ay ibibigay ng Panginoon ang iyong kailangan. Alam niyo yung nanay ko, pray ng pray yun. Napakasipag mag-pray ng nanay ko. At simba ng simba yun. Kaya nga ako naging pastor dahil sa nanay ko. At ang pinakagusto ng nanay ko, alam nyo, magkaroon ng sariling bahay. Sapagkat talagang sa mga nanay at tatay, napakalaking kaalawan ang hindi ka na umuupa. Malaking bagay yon, di ba? Kasi pag umuupa ka, kababayad mo lang, bukas, may utang ka na. At dasal sa nandasal, kaya nga ito gusto kong bigyan diin Sabi nga, nagsasabi ng tapat, nagsasama ng mga kapatid, to tell you Frankie, makakatulong, linggo-linggo nakikita tayo. Makakatulong, pray tayo ng pray. Pero pag hindi natin binigyan diin, hear and obey, pwedeng hindi mabago ang buhay natin. Hindi mabago ang pamilya natin. Hindi mabago ang bahay natin. Hindi mabago ang pinansyal natin. Kung ano yung nag-umpisa, ang hirap na hirap tayo, posible mamatay tayong mabigat na mabigat. Gusto ba natin mangyari yon? Ang isang example, ito Kilala niyo si Judas? Wala nagpapangalan sa anak na Judas. Oy, anak mo, anong pangalan? Si Judas. Bakit? Ano ba si Judas? Si Judas, simba na simba yun. Laging kasama ng Panginoon yun, simba na simba yun. Pakisabi nga sa katabi mo, simba ka ba ng simba? Ano pa? Sino ang cell leader ni Judas? Ang leader niya, napakagaling, pinakamagaling sa lahat, si Lord Jesus. Kahit na ikaw ay nasa pinakamagandang simbahan, ang aircon, 20, nanginginig ka na. Napakatapos ng service, may i-distribute na kape at donut. Wow. Kahit na ikaw ay nasa pinakamagandang simbahan, kahit na ang pinakapastor, ang pinaka-cell group leader mo, pinakabagaling na sa buong mundo. Hindi ibig sabihin nun, magtatagumpay ka na sa buhay. Hindi ibig sabihin nun, mababago ang buhay natin. Hindi ibig sabihin nun, sasagana ang buhay natin. Hindi ibig sabihin nun, makakaranas tayo ng paglago, paggaling. Mga kapatid, ano nangyari kay Judas? Nagpakamatay. Nagbigti. At nung nagbigti siya, ano nangyari? Lumuwa ang bituka. Hindi, mga kapatid, ang pinakasusi, ano ang pinakasusi? Kahit hindi pinakamaganda ang simbahan, kahit walang aircon ng simbahan, kahit hindi pinakamagaling ang cell group leader mo, kahit hindi pinakapogi ang pastor nyo, pero master mo ang hear and obey, hindi ka masisiraan ng loob katulad ni Pablo. Magtatagumpay ka sa buhay. Ang pinakasusi, mga kapatid, anong pinakasusi? Hear and obey. Mga kapatid, wag po natin itong maliitin. Sinasabi ng Panginoon, dumadating tayo sa pagkakataon na matetesting yung ating pagsunod sa Kung gusto mo talaga, kung seryoso ka talaga matupad ang plano ng Diyos sa buhay mo, tiyakin mo talaga, may oras kang makinig. Paano tayo makakarinig? Kung gugustuhin mo marinig ang Diyos, maririnig mo siya. Maglaan ka ng oras. At pagkatapos ang pinaka-challenge, yung narinig mo,
susundin mo. Amen? At kapag ikaw ay nakarinig at nakasunod, magkakaroon ka ng matibay na pundasyon. Lahat sumusuko na, ikaw na lang ang lumalaban. Lahat tumigil na, ikaw na lang ang nagpapatuloy. At kapag tayo ay nakinig at sumunod, magkakaroon tayo ng matibay na buhay.